Noong ika-18 ng Oktubre taong 1946, nagsimulang isakatuparan ng Philippine Veterans Affairs Office na nooy Philippine Veterans Board ang mandato nitong magbigay ng mga benepisyo, pensyon at serbisyo sa mga veteranong Pilipino at kanilang mga pamilya. Sa loob ng mahigit 7 dekada, pinangasiwaan ng PIVAW ang iba't ibang programa tulad ng benepisyong pang-edukasyon, tulong medikal at mga proyekto sa pag-alaala ng ating kasaysayan habang patuloy na ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga veterano at pinangangalagaan ang kanilang mga sakripisyo. At ang mga ito ay nakapaloob sa 3 mga programang gumagabay sa mga hakbangin ng PIVAW. Narito ang mga nagawa at napagtagumpayan ng ahensya mula Oktubre ng nakaraang taon hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa ilalim naman ng Veterans Welfare and Benefits Administration Program, nakapagtala ang PIVAW ng mahigit 10 bilyong halaga ng buwanang pensyon para sa 205,786 na monthly average ng mga pension accounts ng old age, disability, death at total administrative disability pension mula Oktubre ng nakaraang taon hanggang Setyembre sa kasalukuyang taon. Para naman sa non-pension benefits, nakapagtala ang PIVAW ng mahigit 250 milyong pisong halaga ng kabayaran para sa claimants ng educational benefit, healthcare benefit at burial assistance benefit. Bilang tugon sa pangangailangang medikal ng ating mga veterano, 2 bagong veterans wards ang ating pinasinayanan ngayong taon. Isa sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Pangasinan, at isa pa sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa kasalukuyan, 5 na ang natapos sa mga veterans wards at 4 dito ay ganap na ang operational. Sa kabuuan ay mayroon na 120 mga beneficiaries ang ating natulungan sa mga veterans wards na ito. Ang pang-5 sa mga veterans ward na matatagpuan sa Eastern Visayas Medical Center ay ganap ng pasisinayanan sa darating na ika-21 ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Alinsunod naman sa kamakailang pagsasabatas ng Republic Act 11958 o mas kilala bilang an act rationalizing the disability pension of veterans na nilagdaan noong ika-24 ng Agosto noong nakaraang taon, 4,246 na ng mga disability pensioners ang ganap nang nakatanggap ng pension increase noong Nobyembre ng nakaraang taon. Upang mas maabot at mapagsilbihan ang mga PIVAW pensioners na naninirahan sa labas ng National Capital Region, nagsagawa ang PIVAW ng mga validation at single ID caravan missions sa North Luzon at Mindanao ngayong taon, na siya namang nakapagbigay serbisyo sa mahigit 4,000 mga kliyente. Patuloy namang gumagawa ang PIVAW ng mga hakbangin upang mapalakas at bigyang kakayahan ng ating mga field service offices at shrine units sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga service vehicles sa mga ito. Ang mga sasakyang ito ay magagamit upang tugunan ng mga pangangailangan ng ating mga veteranong naninirahan malapit sa mga FSOs at shrine units. Isang groundbreaking ceremony naman ang naganap noong ika-19 ng Hunyo ngayong taon bilang hudyat ng simula ng pagpapatayo ng ating bagong opisina at Veterans Park sa Tugigaraw, Cagayan. Binuksan naman natin ngayong taon ang mga service offices natin sa Taguig, Kawayan, Isabela, Virac, Catanduanes, Catarman, Northern Samar, Pagadian City, Naga, Camarines Sur at Bataan upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kliyente na naninirahan malapit dito. Sa ating misyong palakasin ang ating Filipino veterans community, walang patid ang ating pagbibigay serbisyo sa ating mga veterano at kanilang pamilya saan mang dako sila ng bansa. Isang kasunduan ang nilagdaan ng PIVAW at ng Philippine Airlines Foundation Incorporated noong ika-5 ng Hulyo ngayong taon, kung saan naglaan ng PALFI ng libreng 400 kilong cargo allowance para sa pagpapadala ng mga ambulatory devices gaya ng wheelchair, canes at iba pang mga medical kits para sa ating mga veteranong naninirahan sa labas ng NCR. Ngayong taon, nakapagsagawa ang PIVAW ng 4 na medical missions sa Kawayan, Isabela, sa Philippine-Korea Friendship Center sa Taguig City, Calbayog City, at sa Mabini, Pangasinan.
At dahil sa matagumpay na pagdaraos ng medical mission sa Philippine-Korea Friendship Center sa Taguig, ito ay nagbigay daan para sa mas makabuluhang pakikipagtulungan ng PIVAW at ng Samcheonpo Seoul Hospital upang makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga Korean War veterans at kanilang mga pamilya. Bukod pa rito, patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa patungkol sa usaping veterans welfare. Noong ika-26 hanggang ika-30 ng Nobyembre ng nagdaang taon, matagumpay ang naging pagdaraos ng 35th Executive Board Meeting at 22nd General Assembly ng mga delegado mula sa 10 ASEAN countries na siyang bumubuo sa VECONAC o Veterans Confederation, kung saan pinangunahan ng National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. ang opening ceremony ng 22nd General Assembly noong ika-28 ng Nobyembre. Ginanap ang naturang pagtitipon sa Pilipinas na siyang pinangunahan ng Department of National Defense at Veterans Federation of the Philippines, katuwang ang Philippine Veterans Affairs Office. Para naman sa pag-aalaala ng ating kasaysayan at kabayanihan ng ating mga veterano sa ilalim ng Veterans Memorial and Historical Preservation Program, patuloy ang pakikilahok ng PIVAW sa iba't ibang mga pangkasaysayang komemorasyon sa buong bansa. Bilang bahagi ng taunang obserbasyon sa Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week, iba't ibang aktibidad ang ating inorganisa at dinaluhan noong Marso ngayong taon, gaya na lamang ng ating pakikilahok sa U.S. Congressional Gold Medal Awarding Ceremony at sa 35th Bataan Memorial Death March na ginanap sa White Sands Missile Range, New Mexico, USA. 2024 Freedom March mula Mariveles Park, Bataan hanggang Capas National Shrine. 2024 Kagitingan Lectures. Second araw ng Kagitingan Battle at the Faraway Golf Tournament sa Veterans Golf Club at Camp Aguinaldo Golf Course. At film showing ng Intramuros Walls of Hell sa BTV World War II Theater sa Taguig. Ganap namang ginunita ang Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week noong ika-5 hanggang ika-11 ng Abril ngayong taon. Patuloy din ang paggawad ng PIVAW ng U.S. Congressional Gold Medal sa mga World War II veterans bilang pagkilala sa kanilang naging natatanging kontribusyon. Mula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan ay mayroong 254 pang mga veterano ang nagawaran nito. Sa kabuuan ay 1,096 na ang nagawaran ng USCGM sa 34 na awarding ceremonies na naisagawa sa buong bansa. Ngayong taon, tayo ay nakapamahagi ng 6,351 librong pangkasaysayan sa ating mga stakeholders. Sa patuloy na paghahangad na makapagbigay ng mataas na kalidad ng serbisyo, matagumpay na nakapasa ang PIVAW sa ISO 9001:2015 Quality Management System Audit noong ika-26 ng Hulyo ngayong taon. Isang patunay na ang mga proseso ng ahensya ay nananatiling episyente at patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng mga veterano at kanilang pamilya. Dahil rito, ang PIVAW ay makailang beses nang naanyayahan upang magbahagi ng mga best practices ng ahensya sa pamamagitan ng benchmarking sessions ngayong taon, kasama ang Philippine Coast Guard at Veterans Federation of the Philippines noong ika-20 ng Marso, Philippine National Police noong ika-17 ng Abril, Philippine Coast Guard noong ika-19 ng Abril, Museo de Katipunan at Museo El Deposito noong ika-5 ng Setyembre, at Bureau of Jail Management and Penology noong ika-8 hanggang ika-9 ng Oktubre. Nakilala rin si Ms. Marilyn A. Tolentino, Senior Veterans Assistance Officer ng PIVAW FSO Bayumbong bilang regional winner sa katatapos lamang na 2024 Search for Outstanding Government Worker CSC Pagasa Award Individual Category. Ito ay dahil sa mga makabuluhang proyektong kanyang pinangunahan katuwang ang local government unit ng Nueva Vizcaya, gaya na lamang ng Heroes Quest Conceptualization, ocular inspection ng proposed site para sa bagong PIVAW Shrine, at ang Veteran Health Awareness Program. Sa bawat hakbang, bawat programa, at bawat serbisyo, ang PIVAW ay narito
hindi lamang para magbigay ng benepisyo, kundi para maghatid ng malasakit at pagpapahalaga sa mga tunay na bayani ng ating bayan. Kaya naman, sa ating pang-anibersaryong tema ngayong taon, PIVAW at 78, subok at tapat na serbisyo, handog sa mga bayaning veterano. Ating pinagtitibay ang ating pangakong maging tapat sa ating tungkulin. Walang sawa at buong pusong gagampanan ng PIVAW ang misyon nitong pangalagaan at isulong ang kapakanan at karapatan ng ating mga veterano at kanilang pamilya.